po ng ating Lord Preacher, Nilong Naranda. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kanito kitang tanan maigsoon, alas pagampo, praise the Lord. Hallelujah. There is a Heavenly Father, in the mighty name of Jesus. Lord, we give all the glory, honor, and worship unto thy name, O God. We thank you so much for everything, for all the things that you have done. Thank you so much for the great privilege and opportunity to worship thee, to serve thee according to thy will, O God. Thank you so much for the man of God. Thank you so much for our dearly beloved honorable pastor who prayed for us, O God. Thank you so much for using them, Lord, to bring the great salvation. Hallelujah. Thank you so much for everything, O God. We ask you, Lord, to please forgive our shortcomings, our weakness, and cleanse us from all unrighteousness, O God, and help me to bring forth thy message, O God, and with thy word and by the power of darkness, and remove all hindrance, Father. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palapakan natin ang atong Ginoo maigsoon. First and foremost, the highest greeting of praise, worship, thanksgiving, glory, honor belongs to our loving God. Praise the Lord, our dearest Lord and Savior Jesus Christ. Praise the Lord. And we give double honor, respect to the man of God, our dearly beloved Honorable Pastor Wilistad Almeida, and beloved Honorable Assistant Pastor Linas Almeida. Amen. Praise the Lord. And to the beloved Almeida children, and sa inyong lahat, mga minamahal, magandang hapon sa lahat. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ating dakilang Diyos, mga minamahal. Tayo po ngayon ay mag-aral ng salita ng Diyos. Ating pag-aralan sa oras na ito, mga minamahal. Praise the Lord, ang salita ng Diyos. Kindly open your Bible from the book of Jeremiah, chapter 3, verse 15. From the book of the prophet Jeremiah, chapter 3, verse 15. And I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Ito po sa aklat ng Jeremias, kapitulo 3, sa talata 15. At bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban, nakakandili sa inyong kaalaman at unawa. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal, sa oras na ito. Ating pong pag-aralan ng salita ng Diyos. A paid tribute to the man of God. Everybody say amen. Pag-ibigay natin ng tribute, gratitude sa tao ng Diyos. Everybody say praise the Lord. Purihin ang mahal na Panginoon, tayo pinagpala ng Diyos. Amen. Pinagpala ng Diyos ang ating banal na iglesia ito sapagkat binigyan tayo ng totoong pastor na nanggagaling sa ating mahal na Panginoon. Amen. Sabi ng Biblia, I will give you pastor according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. A man according to mine heart, sabi ng mahal na Panginoon. Because he knows, maminamahal, God's way, maminamahal. You know how to shepherd God's people. Amen. Binigyan tayo ng Diyos, mga minamahal, na totoong pastor na kumandili sa atin ng karunungan at unawa. Amen. Way back 1991, mga minamahal, dito sa Dako ng Cebu. First time na magkaroon tayo ng crusade dito sa Cebu. Mga minamahal, way back 1991. Kami po ang mga witness dahil kami yung mga first batch na pinadala dito sa Cebu. Nag-prepare ng ating crusade. Before that, maminamahal, nag-fasting ating beloved pastor doon sa Manila. Kami nag-fasting ng 10 days bago lumarga dito sa Cebu. At mga minamahal ng ating beloved pastor ay tuloy-tuloy ang pag-aayuno hanggang sa panahon ng krusada. Amen. Amen. Hanggang panahon ng crusade, mga minamahal, nag-aayuno ang ating beloved pastor. Hindi kumakain, mga minamahal, hindi uminom ng tubig. Para ipanalangin ang lugar na ito, para ipanalangin po na maraming kaluluwang maligtas at magmana ng buhay na walang hanggan. Amen. Nung araw tayo po'y bulag sa katotohanan, nung araw tayo po mga minamahal ay patungong kapahamakan dahil tayo nabulag sa katotohanan. Subalit meron tao ng Diyos na ginamit ng mahal na Panginoon para tayo imulat sa tamang paglilingkod sa ating mabait na Diyos. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon.
Amen. Sa salamat sa Diyos, ngayon mga minamahal, tunay na pinagpala ang banal na gawain dito sa Dakod ng Cebu. Amen. Hindi iniwan ng beloved pastor kahit gumagastos pa ng milyon-milyon nung araw na yun. Year by back 1991, mami naman di ko makalimutan, tayo po'y nagbabayad ng napakalaking halaga sa telebisyon, sa radio, sa mga venue na ating inuupahan para ituloy-tuloy ang banal na gawain ng ating napakabait na Diyos. Nakita ko, mga minamahal, ang pagmamahal ng ating beloved pastor sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Ever Amen. Naalala ko noon, mga minamahal, after crusade, second crusade, siguro sa Cebu Coliseum noon. Mga minamahal, first crusade ba yun? Nilipat ko ang gawain sa dako ng Tabunok. Second crusade ay maya year 1995. Inausap ako ng beloved pastor, sabi niya, Brother Neil, ba't mo inilipat ang gawain? Nandun tayo sa Cebu Coliseum, nagbabayad tayo doon ng 14,000 per use na yun. Ayaw na malapastor, itanggalin doon. Sabi ko, malapastor, tinanong ko po ang kapatiran, ayaw na po nila sa Cebu Coliseum. Gusto nila doon na lang tayo sa Tabunok. O sige, sabi ng malapastor. Pero ang sabi ng malapastor, Brother Neil, hindi tayo nagpapayaman dito. Ever Amen. Hindi ko makalimutan yung salita ng malapastor. Brother Neil, ba't mo tinanggal ang gawain sa Cebu Coliseum? Brother Neil, hindi tayo nagpapayaman dito. Amen. Ibig sabihin, hindi kayamanan ang after ng ating beloved pastor, ang after ng ating malapastor, maraming kaluluwa ang maligtas at magmana ng buhay na walang hanggan. Bali, wala ang milyon-milyon na binabayaran natin sa television, sa radio, mga minamahal, para ituloy ang banal na kursada, ituloy ang gawain ng ating mahal na Panginoon. Amen. Sa salamat sa Diyos, pinagpala kayo ng mahal na Panginoon, pinagpala tayo ng Diyos, na binigyan tayo ng pastor na nagmulat sa atin sa katotohanan. Nung araw tayo po'y patungo na sa kapahamagan dahil sa ating pagsamba sa ibang Diyos, mga Diyos-Diyosan. Nasalusak tayo ng kasalanan, mga minamahal. Wala tayong banal na Espiritu Santo. Subalit, salamat sa tao ng Diyos na ginamit ng mahal na Panginoon para tayo po'y magkaroon ng pananampalataya, magkaroon ng relasyon sa Diyos. Amen. At tanggap natin ng banal na Espiritu Santo ang ating pangalan na nakasulat sa aklat ng buhay. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya sabi mo ng Biblia, mga minamahal, binigyan tayo ng pastor. Totoong umibig sa ating kaligtasan. Ang kanyang buhay ay ginugol sa panalangin. Halos inubos ang lakas. Halos putot balat ang mahal na pastor kung mag-alay ng fasting para sa pakapakanan ng mga kaluluwa. Kaya pinagpala tayo rito, binigyan tayo ng totoong pastor. Ever Amen. Binigyan tayo ng man of God. Ngayon, mga minamahal, ang ating binagalang at minamahal na pastor na doon na sa piling ng ating mahal na Panginoon. Tayo naman po ngayon, mga minamahal, magpatuloy, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Everybody shout, praise the Lord. Sabi ng 1 Corinthians chapter 15, verse 58, kindly. From the first epistle of Paul to the Corinthians, chapter 15, verse 28. 58. 1 Corinthians chapter 15, verse 8. 15, verse 28. 58. 5:8. Sorry. Therefore, my beloved brethren, be steadfast and movable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Dito po sa unang Korinto Kapitulo 15 ang talata 58. Kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo magsitatag, huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sabi po ng banal na kasulatan, tayo po mga minamahal ay pinapalalahanan ng salita ng Diyos. Kaya sabi niya Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, mga minamahal mga kapatid, magsitatag. Be strong, ever Amen. Be steadfast. Huwag makilos. Ibig sabihin, unmovable. Hindi tayo dapat makilos sa ating paglilingkod na ito, ever Amen. Tayo po'y magpapatuloy, be steadfast. Pag sinabing steadfast, straightforward, moving toward the goal, ever Amen. Ang ating goal, ang langit, ever Amen.
toward the goal, tuloy-tuloy ang ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Be steadfast, unmovable, huwag tayong makilos, huwag tayong manlulupaypay, huwag tayong manihina sa ating pananampalataya, sa ating paglilingkod sa Diyos. Amen. Sabi ng banal na kasulatan, laging sumasagana sa gawain ng Panginoon, always abounding in the work of the Lord. Laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Ibig sabihin, mga minamahal, lalo tayong magpapakainit sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Laging sumasagana, anong dapat natin gawin? Gawin natin para sa kapurihan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Gawin natin ang nararapat, follow the footsteps of our dearly beloved parents in the Lord. Sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, sundan natin ang mga yapak ng mga taong ginamit ng Diyos para sa ating kaligtasan. Sigurado ang kaligtasan, sigurado ang langit. Everyone say, praise the Lord. Sigurado patungo na tayo sa langit ang ating pangalan nakasulat sa aklat ng buhay. Ibig sabihin, mga minamahal, anytime na kung babalik ang Diyos, tayong lahat ay sama-samang magkikita doon sa piling ng ating mahal na Panginoon. Hindi maging walang kabuluhan ang ating gawa sa mahal na Panginoon. Ibig sabihin, lahat ng ating ginagawa ito ay nakarecord sa langit. Merong book of records sa langit, merong book of works, merong book of remembrance sa langit. Amen. Lahat ng bagay ito ay nakalathala doon sa langit. Ang ating sakripisyo, ang ating pagpapagal na ito, mga minamahal. Ang ating pag-ibig sa Diyos, mga minamahal, ito hindi lingid sa mahal na Panginoon. At ang sabi ng banal na kasulatan, hindi liko ang Diyos para kalimutan niya ang ating mabuting gawa. Hindi liko ang Diyos upang kalimutan niya ang pag-ibig na pinakita natin sa kanyang pangalan. Amen. Sabi ng Biblia, mga minamahal, sabi ng ating beloved children, mga minamahal, patuloy tayo. Amen. Patuloy tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Huwag tayong aatras, huwag tayong manghihina sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Isapat na ang pananampalatayang itinuro sa atin ng ating beloved parents in the Lord. Amen. Sapat na, mga minamahal, yung kanilang ipinakita sa atin na halimbawa upang tapong ating yapakan o ating sundan, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Mga minamahal, sabi natin, beloved Minister James, magtulungan tayo magmahalan, ibigin ang mga manggagawa. Magtulungan ang bawat isa, mga minamahal. Tayo magpakatatag sa ating pananampalataya sa paglilingkod. Be strong in the Lord and the power of His might. Palapakan natin ang malakas ng mahal na Panginoon. Sabi ng John chapter 14 verse 2, kindly. The Gospel according to St. John chapter 14, verse 2. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Ito po sa Juan, Kapitulo 14, ang talata 2. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kundi gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Everybody shout, praise the Lord. Ang langit ay nag-aantay sa atin. Ang langit ay hinihanda ng Diyos para sa kanyang mga anak. Ibig sabihin, ipinaghanda na tayo ng lugar para sa atin doon sa langit. Ang langit ay wala nang hirap, wala nang hinagpis, wala nang pagdalamhati, wala nang tinatawag na sakit o karamdaman. Ang langit ay ito'y lugar, mga minamahal, makakasama natin ng Diyos. Amen. Magsama-sama ang lahat ng mga binanal ng Diyos. Mga taong naglingkod sa mahal na Panginoon, nandoon sila sa langit. Sila Abraham, sila Moses, sila Daniel, sila Shadrach, Meshach, Abednego, ang mga apostoles. Nandoon sila sa langit sa piling ng ating mahal na Panginoon. Ang ating beloved parents in the Lord, nandoon na sila sa langit. Amen. At ang sabi ng ating beloved death, mga minamahal, someday, mga minamahal, kukunin tayo ng Diyos, hindi na tayo maghiwa-hiwalay. Doon na tayo magsama-sama sa piling ng ating mahal na Panginoon sa langit. Praise the Lord, hallelujah. Kaya sabi po ng Biblia, sabi ng mahal na Panginoon, huwag kayong malugulumihanan. Ipaghanda ko kayo ng tirahan doon sa langit. At kung makapaganda na ako ng tirahan, doon kukunin ko kayo at isasama at tutalin doon. Kung dumating man sa ating buhay ang kamatayan, sapagkat ang tao merong kapanahunan. Sabi nga ng Biblia, it's time to die, it's time to be born, and it's time to die. Amen. It's time to laugh and it's time to mourn. May kapanahunan ng lahat ng bagay dito sa daigdig. May panahon na tayo pinanganak. Meron din kapanahunan na tayo
babawiin ang buhay sa mundong ito. Subalit merong pangako ang Diyos sa atin, mga minamahal. Pangkamatayan para sa mga banal, ito po ay tagumpay, His victory. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Philippians 1:21, kindly. The Epistle of Paul to the Philippians, chapter 1, verse 21. For to me to live is Christ, and to die is gain. Ito po sa aklat ng Filipos, Kapitulo 1, ang talatay 21. Sapagkat sa ganang akin, ang mabuhay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Everybody shout, praise the Lord. Ang kamatayan sa mga anak ng Diyos na naglilingkod sa Diyos, tinawag itong great gain. Ibig sabihin, far better, mas maigi. Ever see, amen? Sabi ni Apostol Pablo, I fight with a good fight. Ako'y nakipagbaka ng mabuting pagkikipagbaka, sabi ni Apostol Pablo. At ang aking departure ay nalalapit na, sabi ni Apostol Pablo. Iningatan ko ang pananampalataya. Iningatan niya ang kanyang pananampalataya. Tinapos niya ang kanyang kurso, ang kanyang takbuhin. Ang ating beloved parents in the Lord, nang sila'y tawagin ng Diyos, mga minamahal, sila'y iniwan nila ang lahat, mga kapatid, dahil sa pagsunod sa tawag ng mahal na Panginoon. Hindi ganun kadali, hindi ganun kasimple, mga minamahal. Talagang sila'y nilinis, talagang ang kaaway, yung mahat lang para sila'y tumigil. Subalit ang ating beloved pastor hindi tumigil, ever say praise the Lord. Kung tumigil ang ating mga pastor, mga minamahal, walang gawain dito sa Cebu, ever say amen. Ang ating beloved pastor hindi tumigil, mga minamahal, walang kapaguran sa pananalangin kasama pagpupuri at panag-aayuno, mga minamahal. Ang pera, mga minamahal, ay para sa gawain, para i-spread ang gospel, ever say amen. Walang tigil sa pagkukursada, mga minamahal. Kahit ang beloved pastor walang maayos na sasakyan, kahit ang beloved pastor walang maayos na tirahan, mga minamahal. Pero hindi niya iniisip yon. Ang iniisip niya, ang kaluluwa na kailangan silang maligtas sa apoy ng impyerno at magmana ng buhay na walang hanggan. Para si praise the Lord. Hindi basta-basta ang pag-aayuno na ginagawa ng ating beloved parents in the Lord. Ating honorable pastor, mga minamahal. Maabot ng 40 araw, ilang beses, mga minamahal, umaabot na nga almost 2 months, 82 days. Umaabot na nga almost 92 days. Ganon, mga minamahal, alos butot balat. Pero mga minamahal, tuwang-tuwa siya kapag maraming kaluluwang lumalapit sa ating mahal na Panginoon. Ever say, praise the Lord. So sabi naman nila kasulatan, mga minamahal, pinagpala tayo ng Diyos. Pinagpala tayo ng mahal na Panginoon, meron tayong totoong mga sugo ng Diyos para sa ating kaligtasan. Ang langit doon, wala nang pagsubok. Sabi niya Apostol Pablo, in the book of Psalms, chapter 116, verse 15. Kindly, 116, verse 15. From the book of Psalms, chapter 116, verse 15. Precious in the sight of the Lord is the death of his saints. Dito po sa aklat sa mga awit, 106 ang talatay 15. Mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. Everybody shout, praise the Lord. Ang kamatayan ng mga banal ay mahamili. Precious sa harap ng ating mahal na Panginoon. Sabi po ng banal na kasulatan, the Lord carefully watches over the lives of His faithful people. He exercises control over the circumstances of their death. When they are dying, He is with them. So their deaths, mga minamahal, which are of a great value to Him, are the occasion when they are delivered from all evil, are taken from this life to blessed victory, and are brought unto heaven to see the Lord. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. So ang kamatayan para sa Kristiyano, mga minamahal, ito'y tinatawag na kadaugan. Ever see, amen? Hamili sa pananaw sa Diyos ang kamatayon sa iyang mga balaan, mga kaigsunan. Kaya sa ating mga minamahal, pinagpahinga na ng ating beloved, ating dakilang Diyos, ang ating beloved honorable pastor at the age of 89 years old. Salamat sa mahal na Panginoon.
49 years, mga minamahal, itinaguyod niya sa kanyang prayers ang banal na iglesia. Tayo ang naging sabunga ng sakripisyo ng ating beloved pastor. Salamat sa mabait na Diyos. Ngayon, mga minamahal, siya po'y pinagpahinga ng ating mahal na Panginoon. Tayo naman ngayon, mga minamahal, tuloy-tuloy ang ating paglalingkod sa mahal na Panginoon. Huwag tayong atras. Everybody say, praise the Lord. Huwag tayong manlulupaypay. Everybody say, praise the Lord. Sapat na ang kanilang itinuro, sapat na ang kanilang ipinakita na pananampalataya upang nating yapakan, upang tayong lahat ay magtatagumpay at magmamana ng buhay na walang hanggan. Salamat sa mga tao ng Diyos ginamit para sa ating kaligtasan. Palapakan natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tayong lahat ay tumayo, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Abang tayong maawit, mga minamahal, ating pong Holy Supper, kung meron tayong mga bisita man na nandyan ngayon, ininyahatin na sila sa harap, lumapit sa harap. Praise the Lord. At handa natin ang ating mga puso para sa ating Holy Supper. Praise the Lord. All things were are good. Sometimes you can see how they could. Struggles that break our hearts into sometimes blind us to the truth. Our Father knows what's best for us. His ways are not our own. So when the pathway grows steep and you just can't see Him, remember He's still on the throne. God is through us to be saved. God is too good to be undone. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His love. This is the Master's plan. He holds our future in His hand. So don't leave us those who have no hope. Our hope is found in You. We walk in present knowledge.
Praise the Lord.